gusto mo pa rin palaganapin yan, ang iyong puso't diwa at isipan will always deny your own hypocrisy. Therefore, maibubulgar talaga kung ano ang pagkatao mo. Kitang-kita dito, nagalit na galit sila sa mga Duterte. Why? Because tinamaan sila ng terribling dagok, pagkalugmok at pagkawasak ng kanilang mga armadong puwersa, na ibulgar ang kanilang recruitment, ang kanilang mga finance operations na ibunyag, at ang kanilang mga pagkukunwari ay nailantad. Nang panahon po ni former President Rodrigo Duterte, and Sara Duterte, when she was mayor of Davao City, played a very crucial role as a local government unit na humarap at lumaban sa isa sa pinakamalakas na regional na kapasidad ng CPP, NPA, NDF in Region 11. Dyan po ang 41 platoons ng NPA dati. As early as 2018 ay ganyan pang puwersa dyan, with more than 16 guerrilla front committee na nakalatag sa buong Region 11 including Davao City. At marami po ang NPA dyan, umaabot ng mga 1,400. Ang strength ng NPA fully armed at high-powered rifles. At ang kanilang mga mass base umaabot po ng mahigit 50,000 ang mass supporters nila. At ang kanilang local militia, mga NPA sa baryo, umaabot po sa mahigit 5,000. Ganon po ang puwersa dyan. And Sara Duterte as a mayor and ang ama niya bilang Pangulo ng binuo po ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, hindi po sila nagpatumpik-tumpik at nagdalawang isip. Kasama po ang Kingdom of Jesus Christ, ang SMNI, sila Pastor Kibuloy, and many other stakeholders, of course, supporting the security sector and the entire government. Kaya nalugmok at namusdok at nagumapang at hanggang sa natalo po ang CPP, NPA, NDF at mga terorismo nila dyan sa Davao Region.